So, paano natin gagawing foundation ng ating buhay ang Panginoong Hesus? Una, recognize that God gives the growth. Pangalawa, build only on Christ. At pangatlo, choose materials that will last. So, pag-usapan natin yung una, recognize that God gives the growth. Para maintindihan natin, ang pag-usapan natin patungkol sa pagpapalago ng Diyos sa isang tao, ay tingnan natin muna yung context ng story. Basahin natin yung 1 Corinthians 3, 1-4. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain sapagkat hindi nyo kaya iyon. Subalit, hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Pansinin natin, sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi niya sila tinawag na kaaway. Hindi niya sinabi na wala na kayong pag-asa. Hindi. Tinawag niya silang kapatid. Ibig sabihin, ang correction na ito ay nangyayari sa loob ng pamilya ng Diyos. Mahal sila ni Lord. Believer sila. Pero hindi ibig sabihin na dahil believer sila o mga alagad sila, mature na agad sila. Pwedeng ligtas ka na, pero immature ka pa rin. Pwedeng nasa church ka na, pero may laman pa rin nangingibabaw sa'yo. Pwedeng marunong magsabi ng amen, pero madaling mainggit. Pwedeng may Bible knowledge, pero may pride. Pwedeng active sa ministry, pero may comparison sa puso niya. Kaya sinabi ni Pablo, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Hindi ibig sabihin nito na wala silang Holy Spirit. Ang sinasabi ni Pablo, hindi sila namumuhay sa paraang pinangungunahan talaga sila ng Holy Spirit. Ibig sabihin, may Spirit sila pero ang behavior nila parang hindi Spirit-led. Kaya nga, dapat bantayan natin yung ating puso. Kasi minsan, kapag naririnig natin ang salitang worldly o makamundo, iniisip natin agad yung mga obvious na kasalanan, bisyo, immorality, rebellion. Yes, kasama ito. Pero ano ang sign ng pagiging worldly? Ayon dyan sa binasa natin. Ang sabi, ito ay pag-iinggitan at pag-aaway-away. Jealousy and quarreling. Ibig sabihin, pwedeng hindi ka lasinggero, pwedeng hindi ka drug addict, pwedeng hindi ka rapist, pwedeng very religious ang itsura mo, pero worldly ka pa din. Worldly pa rin ang puso mo. Kapag puno ka ng inggit, comparison, pride, rivalry, at division. Kaya sabi ni Pablo, kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang sakit nito. Kasi ang baby, cute kapag baby talaga. Pero kung ang isang tao, ilang taon na, pero baby pa rin ang katawan at kilos, hindi na cute yun, kaibigan. Problema na yon. Ganyan din sa spiritual life. Normal na magsimula tayo bilang baby sa faith. Lahat tayo nagsimula sa basic. Pero hindi normal na habang tumatagal, nananatili tayong baby. Hindi normal na 10 taon na kay Lord, pero ang reaction pa rin ay pagkainggit. Hindi normal na matagal na sa church pero laging may kampihan. Hindi normal na nakakarinig ng salita ng Diyos every week pero hindi pa rin marunong magpakumbaba. Kaya sinabi niya, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain. Ang gatas ay basic teaching. Hindi ito masama. Kailangan ng baby ang milk. Kailangan ng bagong believer ang basics ng gospel. Kailangan niya ng biblical foundation. Forgiveness, prayer, grace, salvation, and faith. Pero ang problema, sabi ni Pablo, subalit hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo kaya. Ang ibig sabihin, dapat lumalago na sila. Dapat handa na sila sa mga deeper truth. Pero dahil immature ang puso, hindi pa nila kaya. Kaibigan, minsan ganyan din tayo. Gusto natin ng deeper revelation pero ayaw nating mag-repent dun pa lang sa basic obedience. Gusto natin ng solid food pero ayaw nating bitawan yung inggit. Gusto natin ng deeper teaching pero ayaw nating makipag-ayos. Gusto natin ng spiritual maturity pero ayaw nating mamatay sa pride. Ayaw nating i-deny yan. Gusto nating maggamit ni Lord pero gusto pa rin nating tayo ang napapansin. Nakikipag-agawan tayo sa credit. Kaya
Kaya tuloy sabi ni Pablo, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Hindi sinabi ni Pablo, ang problema ninyo ay kulang kayo sa magagaling na leaders. Hindi! Meron silang Pablo, meron silang Apollos, may teaching sila, may exposure sila. Ang problema, mali ang response ng puso nila. Instead na madala sila ng kanilang leaders sa Panginoong Yesus, ay nagiging dahilan pa ang mga leaders para magkaroon sila ng division kasi hindi tama yung puso nila. Kaya sa verse 4, sabi ni Pablo, kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan niya na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Grabe, no? Ito'y nakakalungkot na katotohanan, kaibigan. May mga believers na ginawang identity na nila ang mga tao na leaders. Kay Pablo ako, kay Apollos ako, kay pastor ganyan ako. Parang sinasabi nila, mas tama kami, mas magaling ang grupo namin. Kami ang tamang daan. Mali kayo, mas magaling ang tagapagturo namin. Kaibigan, hindi masama na magpasalamat sa leader. Hindi masama na magkaroon ng mentor, pastor, discipler, o teacher. In fact, kailangan natin sila. Pero kapag ang servant na yon, yun na ang naging identity mo. Kapag ang leader ang naging source ng pride mo at nagiging dahilan ng division pa. No? Tingnan mo, sabi ni Pablo, sign yan ng immaturity. Kasi masyado nilang tinataas ang tao at nakalimutan nila na ang Diyos pa din ang nagpapalago at hindi sina Pablo at Apollos. Kaya kaibigan, huwag mo itanong, sino ang favorite preacher mo? Huwag ka magtanong ng ganyan. Ano dapat yung tanong? Ang tanong ay, sino ang foundation ng faith mo? Kapag ang naging foundation ng faith mo ay ang human leader na hinahangaan mo, babagsak ka, kaibigan, balang araw. Kapag nawala na yung isang leader o kapag nadapa yung leader na yan, guguho ka na. Kapag hindi ka napansin ng ministry, mawawala ka na. Kapag hindi sumang-ayon sa'yo yung group mo, bitter ka na. Aalis ka na sa mission group mo. Kapag ginamit ni Lord ng iba, maiinggit ka. Bakit siya ginamit, ako hindi? Bakit siya ganito na yung narating? Kapag hindi ikaw ang pinili, magagalit ka, lalayo ka na sa Diyos. Bakit? Kasi hindi lang leadership ang issue. Ang problema, baka foundation issue na. Hindi na si Lord ang foundation ng iyong pananampalataya. Hindi na si Lord yung nakaupo sa trono mo. Kaya tingnan mo, sabi sa 1 Corinthians 3, 5-7, sino ba si Apollos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa pananampalataya kay Kristo. Ginawa lamang ng bawat isa sa amin ang tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Pansinin niyo, ang tanong ni Paul, sino ba si Apollos? Sino ba si Pablo? Parang tinatanong niya, ano ba talaga yung role namin sa buhay ninyo? Alam mo, sagot niya, sila yung mga lingkod lamang ng Diyos. Ang ibig sabihin, servants. Ginamit ng Diyos, pero hindi sila ang Diyos. Instrument sila, pero hindi sila ang source. Workers sila, pero hindi sila ang Savior, hindi sila ang nagpapalago, hindi sila ang nagbabago. Kaya nga, recognize that God gives the growth. Ang ibig sabihin, kikilalanin natin ang spiritual life, conversion, maturity, transformation, discipleship, fruit, church growth, at lasting ministry impact. Hindi nanggagaling yan sa human personality. Hindi nanggagaling yan sa giftedness mo. Hindi nanggagaling yan sa effort, strategy, eloquence, leadership program, o religious activity. No, hindi yan dyan galing. Ginagamit ng Diyos ang tao, oo. May nagtatanim, may nagdidilig, may nagtuturo, may nagdi-disciple, may nagfa-follow up, may nagpe-pray. Pero ang Diyos lang ang lumilikha ng buhay. Ang Diyos lang ang nagbubukas ng puso. Ang Diyos lang ang nagpapalago. Kuya Mike, kung Diyos pala ang nagpapalago, ibig ba sabihin, wala na akong gagawin, hindi na ako magdi-disciple, hindi na ako mag-share, hindi na ako magpa-follow up, hindi na ako maglilingkod. Hindi. Kasi, malinaw ang sinabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ang ibig sabihin, may ginagawa pa rin ang servants.
May role pa rin ang leaders, may responsibility pa rin ng church, pero hindi tayo naglilingkod na parang tayo ang Savior. Naglilingkod tayo bilang servants na dependent sa Savior. Parang doktor. Ang doktor nagbibigay ng gamot, nagbibigay ng surgery, advice at care. Mahalaga ang doktor. Salamat sa Diyos sa ating mga doktor. Pero kahit gaano kagaling ang doktor, hindi niya mismo nililikha ang healing sa katawan. May mga bagay na lagpas sa kakayahan ng tao. May gamot ang doktor pero Diyos ang may hawak ng buhay mo at ng buhay ko at ng buhay nating lahat. May sermon ang preacher pero ang Diyos ang bumubuhay ng kaluluwa at hindi yung preacher. Ganyan ang ministry. Ang pastor pwedeng mag-preach pero hindi niya kayang pilitin ng puso na mag-repent. Ang D-group leader pwedeng mag-follow up pero hindi niya kayang buksan ang spiritual eyes ng mga member. Ang parent pwedeng magturo sa anak pero hindi niya kayang i-regenerate ang puso ng anak niya. We plant, we water, but God gives the growth. Kaya kapag may taong na-convict sa salita na ibinahagi mo, wag mo sabihin, ang galing ko talaga mag-share. Kapag may mission group member na nagbago, wag natin sabihin, dahil kasi yan, magaling ako mag-handle. Kapag may anak na bumalik kay Lord, wag natin sabihin, na perfect ko na ang parenting. No. Magpasalamat tayo. Oo. Maglingkod tayo ng faithful. Yes. Pero ibalik natin yung glory sa Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, let God then have all the glory. Kapag may tumubo, kay Lord ang glory. Kapag may naligtas, kay Lord ang glory. Kapag may nagbago, kay Lord pa rin ang glory. Kapag may nagmature, kay Lord pa rin ang glory. At pansinin natin, hindi sinabi ni Pablo na walang kwenta ang nagtatanim at nagdidilig. Ang sabi niya, hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi niya dinadown yung mga servants, kundi binibigyan niya sila ng tamang perspective at posisyon. Importante yung pagtatanim, importante yung pagdidilig, pero ang pagliligtas at pagpapalago ay departamento ng Diyos at siya lang ang makakagawa nito. Kaya may dalawang maling response na kailangan natin iwasan. Una, pride. Ito yung feeling nating tayo yung dahilan ng growth. Dahil sa akin, kaya siya lumago. Dahil sa ministry namin, kaya siya nagbago. Dahil sa preaching ko, kaya siya na-save. Delikado yan, kaibigan. Kasi ang pride ay pagnanakaw ng glory na para sa Diyos. Pangalawa, passivity. Ito naman yung Diyos naman pala ang nagpapalago eh. So, wala na akong gagawin. Mali rin yan. Hindi sinabi ni Pablo walang nagtanim, walang nagdilig, tapos biglang may tumubo na lang. No. Ang sinabi niya, ako nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ibig sabihin, may obedience, may labor, may sacrifice, may faithfulness. Pero ang result, ipinagkakatiwala nila sa Diyos. Sabi ni Charles Hodge, all the efficiency is of God. Ibig sabihin, ang means mahalaga, pero ang life-giving power ay sa Diyos. May planting, may watering, pero ang spiritual life ay gawa ng Diyos. Kaya ito yung marks ng taong tunay na kinikilala na ang Diyos lang ang nagpapalago. Hindi siya mayabang kapag may bunga na. Hindi din siya sumusuko agad kapag mabagal naman yung paglago. Hindi niya iniidolo yung mga leaders. Pero marunong siya magpasalamat sa kanila. Marunong siya rumespeto. Hindi niya minamanipulate ang tao para magbago. Hindi din siya prayerless sa ministry. Kasi alam niyang Diyos lang ang nagpapalago. So magpipray siya. Hindi siya nakikipag-compete sa ibang servants kasi pare-pareho silang nasa ilalim ng Panginoong Hesus. At hindi niya dinadala ang burden na maging Diyos sa buhay ng iba. Mga kapatid, ang laking comfort nito, lalo na sa mga napapagod. May mga magulang na paulit-ulit na nagtuturo sa anak. Anak, mag-pray ka. Anak, lumapit ka kay Lord. Anak, ingatan mo yung puso mo. Pero minsan parang walang effect. May mga M-group leaders na nagme-message, nagpa-follow up, nagpipray, pero parang mabagal ang response ng members. May mga asawa na nagpipray sa asawa, may mga anak na nagpipray sa magulang, at napapagod ka na at nawawalan ng pag-asa. Kaibigan, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ituloy mo lang ang panalangin, pagiging mabuting halimbawa, pagmamahal ng walang kondisyon, pagdi-disciple sa kanila, at ipagkatiwala mo sa Diyos ang kanilang kaligtasan at paglago. Kaya huwag mong pilitin maging Holy Spirit sa buhay ng tao. Huwag mong pilitin ang growth nila sa manipulation
o pagpapagilty sa kanila o pressure o control. Magtanim ka ng salita ng Diyos, magdilig ka ng prayer, magpakita ka ng pagmamahal, magbigay ka ng truth, pero ipaubaya mo sa Diyos ang paglago nila. Kaya nga, pray before you plant. Sa John 15:5, sinabi ni Lord, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya bago ka mag-share, anong gagawin mo? Pray. Bago ka mag-lead ng Bible study, pray. Bago ka mag-correct ng anak, pray. Bago ka mag-follow up, pray. Bakit? Kasi hindi ikaw yung nagbabago. Ang Diyos. Hindi prayer ang last resort, kundi prayer ang confession natin sa Diyos na hindi natin kayang magligtas at magpalago. Kaibigan, recognize that God gives the growth.